pagbombeta na tayo ng tubig. Siguro naman kaya na. Simpleng technology lang din naman po yan. Ang problema, masaya na yata sila na ganito eh. Bakit? Wala na pong ibang laman kundi yun eh. Nakalimutan na po na zero pledge ang Czech Republic. Pledge na lang, na zero pa tayo eh. Alam niyo yung ibig sabihin na na-zero ka sa pledge? Pumunta ka sa ibang bansa, kahit pledge. Alam niyo yung pledge? Pangako pa lang, hindi na nangako. Yun po ang pinaka nakakahiya sa lahat. Ay, thank you very much. May nagpadala ng 50 stars si Jenny Castro. Nakakahiya na nga yung nangyari. Yung simpleng daga at surot, hindi na natin kayang lutasin. Yung simpleng NFA na pera ng taong bayan, pinambibili natin ng mahal na bigas. Instead na mabenta, ibenta natin sa NFA. Ako hindi ko po makuha yun eh. Hindi ko talaga makuha. Bakit hindi natin kayang maibenta sa mahihirap yung murang bigas? No? Hindi ko makuha talaga. Kahit ako simple lang, kahit wala akong budget para sa mga research. Ibabagsak ko lang kaya per barangay. Oh. Yung barangay magtitinda ng per kilo. Bakit nyo ibebenta sa mga traders? Yung mga traders ibebenta sa... Ang dami kong hindi maunawaan. Bakit ka biyahe ng biyahe pa rin? Ang daming problema ng Pilipinas. Nasanay na tayo na bumabiyahe lang yung ating Pangulo at ang sisihin natin sa lahat ng problema, mga Duterte, abnormal po yan. Ngayon lang po ako nakakita na may problema tayo ngayon, ang sinisisi natin yung nagdaang Pangulo. Okay, yan lang pong sama ng loob natin. Pwede na po tayong magbigay ng mga reaksyon. Kabadong, mayroon tayong panlaban sa China, Marites. Evans, umahong ka dyan. Daming mabait nabati sa iyo. Yowers, payami ka dyan. Roger Evans ni Ram. Huwag po maririndi, Sir Bads, kasi malakas ang boses mo. Sino magkokorek sa kanila kung di katulad mong malakas at magaling na DDS vlogger? Kudos, kulto ni Digong. O, pwede po kayo magtanong, pwede rin po kayong magpakape. Alam niyo kung kailan yung mga walang kwentang topic ko, yung mga makagago lang, ito mga punong-puno na ano, no? Ng pagtatanggol sa Duterte, talagang zero tayo sa views eh. 743. Pahinga muna anak siguro. Magpe-PMA muna tayo mamaya. Ilang araw na masama views ko eh. Mag-likes po tayo, kung walang pan-likes magpakape po. Hindi mangyayari yan sa WPS kung nandiyan pa sana US military base. Ikaw naman, Joey Torres. Ang daming ang EDCA ngayon, nangyari pa rin. Masyado ka naman bilib na bilib sa Amerika. Dapat barko ng sundalo ang magdala pagkain, hindi bangka ng mga isda. Gusto kasi natin yung mukhang inaapi tayo eh. Ganda. Nagsasabing pro-China si Kuya Badong. Idol Justin Chua, Kap Elsar. Ayan, may nagpakape oh. Thank you very much kay Peter Place na nagbigay sa atin ng 15 NT. Ano yung NT? NT dollars. Yan. Thank you very much sa iyo, Peter Place. At si Lulu na nagbigay sa atin ng $3. Thank you very much, Lulu. Dapat diyan wala na middleman sila, ang malakas magpatong kaya sila yung mayaman. Ang bigas dapat bilhin ng tama sa magsaka. Yun nga po yung NFA, ganun nga po eh. Ang problema, hindi naman nila maibenta sa tao. Binenta rin sa
Parang sila pa naging middleman, eh. Daldal ng daldal ang presidente, parang wala siyang narinig, wala kang notification, kuya. Sinilip ko nga lang, eh, kung sino live. Hindi na ako binibigyan ng notification ng YouTube. Ilang araw na. May sakit daw si PBBM at si First Lady o nagtatago sa mga issues. Tapik sa balikat, Badong Aratelis. Yan. Shoutout Boss Badong. Dapat Duterte lagi ang presidente, parang walang lakas loob ang China. Ang lakas daw loob ng China. May mga nagpabuenamano na at segunda. Walang tubig, pambomba dahil El Nino daw. Kuya Badong, laos ka na. Maghubad ka sa live para sa content. Sabi ko na, Evans, magkabwisita ka eh. Boss Bats, walang notif sa YT kagabi pa. Wala na akong hindi na ako binibigyan ng notif ni YT. Sir Badong, si Rapi ang makakasolve niyan pag siya na president, salita dyan South China Sea. Sa katapusan, Sir Bads, pa-member ako, channel. New Taiwan dollar po yan. Yan, New Taiwan dollar. Sis Tess Renon, late lagi yung notif. Boss Bads, may presidente ba tayo ngayon nga eh? Di ba? Parang bahala na kayo dyan. Tinapos ko na yun sa Facebook. Konti na lang ang nanonood sa Facebook. Panay mga hater pa eh. Yan si Jillian Caper. Thank you very much sa 10 Hong Kong dollars na pangkape. Yan. Boss Buds, kung walang kakahan ang presidente, lutasin ng conflict sa WPS, gawin niyang envoy si BP at Harry Roque sa China para mag-usap. Mukhang nagkatotoo ang huling nabili ni Pinoy bago pumanaw. Wag na wag pabalikin ng Marcos sa Malacanang. Tess Renon. Ewan ko kung hindi ko rin maintindihan eh. Hindi parang anong tawag doon? Ako hindi ko po in-expect na ganyan eh. Talagang sabi ko wala naman siguro, kaya naman sigurong yan. Wala naman sigurong diyan yung hindi naman siguro palpak. Parang ganun. Parang susundan mo na lang. Alam niyo ganun yung pananaw ko. Susundan mo na lang yung ginawa ni Duterte. Ang frustrating, nakaranas na tayo ng matinong pamumuno, Tapos balik tayo na parang Pinoy na naman. Nakaka-frustrate. Kuya Badong, si Kois nanalo, nagbuhulbul siguro barko ng Checo. Buti pa nga kung si Isko, no? Sabi ni Isko, puta, pagbubuhol-buhulin niya yan eh. 3 presidente natin ngayon, kaya magulo. Maaga live ngayon, maraming nasa work pa. Okay lang yan. Kahit na anong oras naman ako, wala naman nanonood. Yung Sunday kay Sir, ginawa na naman ng issue ni Carpio, nawala daw sa panahon ni PRRD. Meron kasing meron nga yung sa Palawan, di ba? Ay, yung sambang yun? Yung pag Luli Island, lulubog lilitaw. Meron talagang ganun eh. Hindi naman kasi mga natural island dyan na laging meron eh. Hindi nga island dyan eh, yung mga sandy cay na yan. Kaya, paano maagaw yun eh? Kita nyo nga, yung mga Pilipino yung ron. Evans, nakalive pa ata tropa mo ngayon. Nakatawid ka ba rito? Natawid ka rito.
Sir, ganun na nga ang tinanggap na nila na wala tayong presidente ngayon. No, 'di ba? Alam niyo hindi po 'yan hindi po 'yan nakakaganda rin sa image ni PBBM. Yung paninisi niyo kay Duterte, ibig sabihin niyan, ano lang siya, yung nag-give up na kayo. Na kayang lutasin 'to ng kasalukuyang pangulo kaya sisihin niyo na lang yung dati. Hindi ko maunawaan yung deal, yung paulit-ulit sila diyan sa deal. Kung may deal, di wag niyong ituloy. Ang lakas talaga ng 'no, ang lakas din ng parang napaka-illogical naman 'yun dahil may deal na si Duterte, wala ba kayong kakayahang baguhin yung deal o hindi patupad yung deal? Meron, eh. Kung may deal, ikalawa kong tanong, bakit kayo naniniwala sa China? Naniniwala pala kayo sa China, 'di ibigay na natin teritoryo natin sa kanila. Kasi sabi nila kanila 'yan. Yung inconsistency, 'no, napaka-inconsistent nung, mga paniniwala nila. O may deal daw. Kaya daw tayo may problema na ganito dahil may deal si Duterte. Ano yung deal daw ni Duterte? Papapasukin yung supply ship, hindi bobombahin. Pero hindi magpapasok ng mga reinforcement dun sa BRP Sierra Madre. 'Di ba magandang deal 'yun? Sa akin magandang deal 'yun. Hindi mo tatanggalin yung Sierra Madre kasi susuplayan mo, eh. Ngayon ba, nakakapagpasok ba tayo ng mga materials do'n? Hindi naman. Binobomba pa tayo. Alam niyo, sinasabi nila masama yung deal ni Duterte. Ngayon, ano ba deal natin ngayon? Wala tayong deal, di ba? Kaya bobombahin nila yung supply ship natin. Kaya ganyan na nangyari. O, ikalawa, ano yung tinututulan nyo ron? Yung bawal i-reinforce? Ngayon ba, nare-reinforce ba natin? Hindi rin naman eh. Ano mas maganda, yung deal ni Duterte o yung walang deal? Deal o no deal? Ilang piraso na lang naniniwala pa sa Bibimaw Kuting Bangag. Abang aga ni Boss Badong ngayon. Nagtatry kasi ako ng ibang oras dahil pag late na wala rin. Sabi ko ibang oras ko nga. At may isang piraso na niligaw dito. Caitlyn, mga feeling political vloggers lang ang mga bangag na yan, pero ang totoo, puro chismis lang ang alam nila. Kapal talaga ng mukha ng bangag na yan, di pa mag-resign. Toxic na ang culture sa boxing at politics dito sa Pinas. Hindi, no? Toxic talaga eh. Kuya Badong, pahinga ka muna, oras na para bumalik sa pagiging principal suspect. Di na ako babalik doon. Siguro kung naroon pa ako, inatake na ako. Matindi pressure doon, hindi ko na kaya. Yung puso ko nagpapalpitate. Bakit ba kasi araw-araw sila naghahatid ng probisyon sa ayungin ba yun? Hindi po araw-araw. Hindi po sila araw-araw. Twice a month lang yata. Kaya twice a month, meron tayong problema ganyan. Tapos pag binomba, parang aping-apinan magsusumbong. Like mga ka-DDS. Di kailangan actually na makapag-deal. Kailangan muna sagutin ng China ang sandamukal na diplomatic protest at marami dyan galing sa Duterte admin. Correct. Alam niyo po, sa totoo lang, no? Yun nga yung wala tayong ginagawa tapos angal tayo. Yung Vietnam napaka-practical bobombahin nyo kayo, bombahin din namin kayo. Alam mo Emeliso, Ma'am Sia. Binomba tayo ng tubig, so anong ginawa ng gobyerno ngayon? Nasaan si Uncle Sam?
Panahon ni Pinoy, pinaalis ang ating Navy sa WPS. Bakit ang China hindi? Akala niya, Evans, political vlogger siya, pero ang totoo, nakahanay siya sa mga chismis vloggers. At boy, basa dyaryo lang ang sabay na headbang sa antok. Sir Badong, isa ka sa pinakamagaling na DDS vlogger. Magaling ka mag-explain and my sense. Continue the vlogging despite the bashers. Hindi ko na po iniintindi yung bashers. Ang iniintindi ko yung manunood. Wala nanonood. Wala nanonood sa atin. International level conflict resolution yan, di ba? Bilateral negotiations, kundi kaya mediations at arbitration. Wala nga tayong tinatry eh. Ayaw natin makipag-usap. Hindi ko po alam kung bakit ayaw nyo makipag-usap sa China. Kung ayaw nyo makipag-usap, makipagbombahan din tayo ng tubig. Sir, naintindihan ko din yan. Galing din ako sa university academic. Administrative work, medyo toxic at pressure doon. Tsaka hindi po ako nag-enjoy. Gusto ko nagsasalita ako. Sa dati kong trabaho, hindi na ako nag-enjoy. Minsan masarap yung nag-enjoy ka sa trabaho. Gandang noon lalong gumanda nang makita kita, Labia MMLSO. Boss Buzz, nang magpahuli rin ba si Pastor Kibuloy? Magpapahuli din? Paano mo itatanong sa akin? Paano ko pala sasagutin yung tanong mo na yan? Sana naman yung mga opinion ko man lang o kaya ano, paano natin alam? Hindi ko naman nakakausap. Hindi nga ako imbitado pagka mga vlogger, hindi nga ako imbitado. Sa akin mo pa itatanong kung magpapahuli. Masyado nagko-concentrate kay Kibuloy, China at Chacha ang admin na to. Daming hanas. Ay, speaking of Chacha, hindi ako naniniwala na economic lang 'yan. Siguro mamaya tatalakayin. Nakalimutan kong talakayin, naubusan na tayo ng oras. Puro sisi kay Duterte. Parang sinasabi nyo inutil magbigay ng solusyon ng presidente ngayon. Yan talaga yung ibig nila sabihin. Kabadong, na-try na natin lahat, nanalo na nga tayo sa arbitration noong 2016, kaya hamon natin, kaysa mambuli China, dali na lang sa arbitration kung ayaw nilang sagot diplomatic protest. Ano po bang i-arbitration natin? Nanalo na nga tayo sa arbitration. Ano pa po ba? Ito po pakatandaan nyo mula po sa lahat ng history. Ito po, tinatanggap po to at wala pong malakas na bansa nakakampi po sa akin na kikilalanin yung mga ganyan. Alam niyo kung bakit? Mananakop lahat yan eh. Di sila mismo, ang gagawin lang sa kanila na maliliit na bansa, ihabla lang sila. Never pong ialaw ng malalakas na bansa na yung mga korte-korte, diyan dadaanin yung territorial dispute. Kalokohan po yan. Bakit po? Yung mga mayamang bansa, maraming mga sinakop yan before. Di paghabla sila lahat niyan. Pinanindigan ni Duterte, panalo tayo, atin talaga WPS, hindi niya pinamigay lang. Wala naman, sila lang naman nagsasabing pinamigay ni Duterte at binenta eh. Actually, di ba, atin nga yan eh. Iba lang yung paraan niya ng pangangalaga sa teritoryo. No, nakipagkaibigan siya. Ito ba problema ko? Ito lang pala kakausapin ko. Di ba parang ganun lang? Kung ikaw ang problema ko, ikaw lang kakausapin ko, pag nagbati tayo, okay na tayo. Ganito na may approach ni BBM. Ikaw ang problema ko, hahanap ako ng mga kampi laban sa'yo. Kaya mamimili lang kayo ng way. Iba-ibang paraan ng pagiging Pangulo. Ang problema sa mga followers, hindi nalulutas nung ganung approach na kung ikaw ang problema ko, China, hahanap ako ng ibang kakampi laban sa'yo, hindi nalulutas yung problema with China. Kaya ang ginagawa ng mga followers, imbis na
Boss, mukhang mali yung ano natin, diskarte natin. Isisi sa dati na walang problema sa China. Meron din, kaya lang hindi ganyan kalala. Marami nga tayong diplomatic protest eh. Kuya Bads, yung background mo na yan sa bahay, sa BGC rin ba yan? BGC Gilid po. Boss Bads, nag-enjoy po ako sa trabaho kasama ka. At pag nagsalita si BP Sara at nakulong si Kibuloy, solve na ang problema ng Pilipinas? 'Di ba? Yan yung tanong eh. Boss, baka kaya konti viewers mo, boss, wala ka sa notif, tapos yung oras, okay na yan. Hindi ko na pinoproblema yan. Pagka mag-ano ko, mag-video ko, kung wala nanood, di, magagawa natin. Pag may nanood, di okay. Pag wala nanood, di okay lang din. Tuloy-tuloy lang. Di ba ganun lang? Putya, sa boxing nga, wala pa 100 nanonood eh. Gusto ko lang mag-discuss eh. Ibalik nyo na lang si Duterte kung puro pa din kayo sisi sa kanya. Correct. Di ba? Para siya na magresolba ng kung ano man yung mga paratang nyo. Thank you very much. Kaya Marie Cavite from Davao City. 125 pesos na pangkape. At least may mga nagpapakape pa sa atin. Mga bagong nagpapakape katulad ni Maripe. Marie Cavite. Basta yung nag-enjoy ka lang sa trabaho mo. Makakahawa ka rin. Ibalik nila si Spia, welcome. My complete ever, I see you. Labia. Dapat lumaban na din tayo ng bombahan ng tubig. Samahan natin na yelo. Political game changing daw kay BBM pag nilabas yung pulburon video. Di hintayin natin pag nailabas. Mix music, good noon, CC, ML. So, basta wag nila subukan yung team extension, papunta Marshall, maghalo at balat sa tinalupan. Pag ginawa nila yan, para yung bato, pinukpok nila sa ulo nila. Badong, hindi tayo China ang magdadala sa arbitration kasi pareho tayong member ng UNCLOS at mas civil yun. Natawa naman ako sa iyo. Tayo irereklamo tayo ng China doon sa arbitration. Hindi po gagawin yun na malakas na bansa. Kaya naman nila sakupin yung teritoryo eh. Naghahanap lang nga sila ng butas para manakop. Team song ni Duterte, ako na CCC, ako nakikita, ako lahat na may kasalanan. Correct. Panahon na po ng eleksyon sa US para presidente, kaya di importante sa kanila ngayon ng Pilipinas. Si Bongi nga po, walang pakialam sa problema ng Pilipino. Bongi. Badong, Marbillas, Profesor ng Katotohanan, Joel Reyes Subel. So kung ganun, hindi magkasundo, dapat kailangan ng negotiation. Kung hindi kaya bilateral, country to country, siguro trilateral. Kaya naman po eh. Kaya naman po makipag-usap. May experience na nga tayo nakikipag-usap. Kung ako yan, ipamimigay ko na lang ng matapos. You have a point there, Inaro. Sir Bads, kaya ayaw gumanti ng Pinas, binomba ng tubig. Mahal kasi tubig natin. Sayang, kaya di gumaganti. Ano tayo, yung paapi. Para api tayo sa buong mundo. Ayaw ni Xi Jinping ng bangag at wala sa hulog, hindi marunong makipag-usap. Pos, wag mong tantanan sila Abe at Coach Bukbok. Durugin mo ang mga nagkakalat nilang kabubuan sa social media. Yan. Pag ikaw tumira sa kanila, talagang magmumukhang durog at bobo sila. Wag mong tantanan. Superpower is still a superpower. Salamat, alleged leader. Evans, nagsama pa ng back
back-o dancers. Iba talaga ang may alam na vlogger like si Badong at Attorney Trixie. At iba pag DDS vlogger. Pero yung sa kabila, nako, sarap pagmumurahin. Hindi kasi walang perfect president. Tandaan niya yan, lahat may pintas. Tama naman yun. Kaya nga pinipintasan namin. Kung walang kapintasan, bakit mo naman pipintasan? Talaga po yun. Wala naman pong problema eh. Ganun talaga eh. Di pag meron naman pong nagtatanggol, meron naman pong 'di ba? Ganun talaga ang demokrasya. Ang demokrasya ipagtatanggol mo yung gusto mo ipagtanggol, babanatan mo yung gusto mong banatan. Boss, may outing ba tayo sa Holy Week? Aristides Ogako. Ayoko magsabi, kasasabi lang sa TV na pag mag-outing daw, wag sabihin, wag i-promote na mag-outing. Dahil yung mga magnanakaw, baka manakawan. Kung yung airdrop ang supply siguro, dinaharangin ng China. Hindi natin masabi. Utusan mo China magdala sa UNCLOS. We have a president who loves to travel with his wife. Nakakainis. Palagay mo sir, takot si Bongbong multuhin ng pass, hindi siya mag-declare ng martial law. Illogical po yung pagde-declare ng martial law. Una, sigurado ka ba yung militar hawak na hawak mo yung militar? Di ba? Yun yung bago mo bigyan ng kaya nga nila hindi binigay kay BP Sara yung DND. Wala silang tiwala kay BP Sara eh. Ganon din po yun. Sa tingin nyo ba hawak niya? Unlike nung panahon ni Marcos na talagang tingin ni Marcos hawak niya yung tatay hawak niya yung militar. Bago ka mag-declare ng martial law, siguraduhin mo munang yung militar. 'Di ba? Yung solid sa iyo kasi pag hindi solid sa iyo 'yan, Badong Aratelis, mas mambubuli sila kaysa makikipagnegosasyon or settle on an arbitration case. Parang mas nakakatawa po yan. Ano, no? Kanya-kanyang pananaw yan eh. Ang problema kasi sa arbitration, hindi nga nila kinikilala arbitration eh. Bakit po sila lalapit sa arbitration? Lugi sila sa arbitration dahil malakas na bansa sila eh. Open naman sila sa pakikipag-usap yung China. Alam ko, nag-aaya silang mag-usap eh. Ewan ko kung bakit hindi tayo nakikipag-usap. Tignan niyo po yung mga statement nila. Gusto nila mag-usap. Ibang gusto nating kausap eh. Basta, Peter Place, thank you very much sa 14 NTS. Yan. New Taiwan dollars pala yan. Inaro, is Roger accepted your offer or he chicken out? Basta press Sara, hindi naman tayo nanalo, sinabi lang hindi part. Nanalo po tayo kasi ang dinimanda po natin, ito. Dinimanda natin yung China kasi inangkin ng China lahat eh. Yun po yung nireklamo natin na hindi totoo, sabi nung arbitral, hindi totoo yan. Na sa China yan. hindi ibig sabihin na atin na yun. Yun yung mali natin pag-intindi. Ang nireklamo natin, yung 9 dash line ba o 8 dash line? Nalito na ako kung 8 dash line ba o 9 dash line. Okay. Kaya, nanalo tayo doon na hindi totoo yung 8 dash line. Pero hindi ibig sabihin nun na yung inaangkin natin, binigay sa atin, hindi po. Inaangkin pa rin natin, inaangkin pa rin nila. Di ba? Nag-aangkinan pa rin tayo. Hindi daw nagko-komento si BP Sara. Bakit kung magkomento siya, papakinggan nyo ba?
opinion niya? 'Di ba sasalungatin niyo din? Hindi, malulutas ba nun yung problema? Kung hindi naman malulutas, bakit pa? Ikalawa, proper ba yun na magbibigay ka ng pahayag? Yung, kumbaga gusto nila dahil nagpahayag si Kiko, nagpahayag yung mga maiingay na politiko, dapat nga po tahimik ang lahat eh. Para isa lang po yung nanggagaling sa atin, di ba? Isang boses lang ng Pilipinas sa presidente lang. Eh, maiingay tayo lahat eh. Oh, come on, alleged leader, aka BJA, don't be meron. Ah, si BJA pala yan. BJA, pakape ka naman. Narito ka na rin lang. Ito hindi ka magpakape. Nakidala. Roger Evans II. Huwag mo na muna akong pansinin na tatakbuhin ka naman. Yung mga sarili palakay lakad. Palakay ka muna channel mo, Inaro. 1.7 lang pala subs mo. Kala mo naman kung sino kung sikat ka. So yung solusyon mo, yung pumunta sa China sa UNCLOS, mautusan mo ba, Inaro? Spoken dollar. Ba't ano ba ang pinagtatalunan nyo ni Inaro? Nak ng pupa, oh. Namatayan na ako ng ilaw. Pinagpatayan na ako ng ilaw. Roger Evans, hamunin kita uli for the second time sa channel ko. Pag di ka dumating, huwag ka na epal sa akin. Okay? Ano problema ng laking channel? Argumento, hindi laki ng channel. Si Cash Jarrett, pilit pagsalitain si BP Sara, ungas talaga. Wala tayong magagawa. No? Ganun talaga buhay. Konyo speaker. Boxing Kuya Badong, 84 viewers. Sagad na. Stories ni Gilbert Chodoro, gusto nila i-push. Nakakabahala kasi boss pag nakikita ko na yung mga walang kwenta na BBM at Tambi vloggers, mas marami pa viewers, mas marami na ba naniniwala sa mga naninira sa Duterte. Oo, kung marami silang viewers, eh, talaga mas marami na. Di ba? Tanggapin natin ang katotohanan. Ganun talaga eh. Hindi mo maikakailayan. Nag-trolling pa rin ba sila dito kay Kuya? Wala nang troll. Baka yun nga nagpaparami sa akin eh. Yung mga troll. Kanina ka pa daldal ng daldal dito. Ayan. Okay, dahil sa sila may pinagtatalunan ha. Hanggang dito na lang po. Overtime na tayo. Mamayang gabi po uli. Kita-kita tayo. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan. Isyong Panlipunan. Badong Aratilis po. Bye. Thank you very much po. Paalam.